chosen person ng ating Panginoong Hesus. Pero alam po ninyo, gusto kong follow-upan po yung mga yung mensahe na yon, sapagkat naniniwala ako na kinakailangan tayo po sa buhay natin ito, kinakailangan tayo parating na nagkakaroon ng tawag na proper guidelines na maunawaan natin ang ating mga sarili. Are we really living a life that is according to the standard of the Lord? Andiyan po ba kayo mga anak ng Diyos? Kasi kinakailangan talaga ang buhay natin nasa standard ng Panginoon, sapagkat ang Diyos may pamantayan. At kung akala natin our life is good enough, Panginoon, mga kapatid, sa Panginoon po walang good enough. Ang kinakailangan ng Panginoon ay yung talagang good. Okay, hindi lang yung tama lang, hindi lang yung ano lang. No? Kinakailangan yun na doon sa kanyang pamantayan. Kaya kinakailangan maunawaan ng mga anak ng Diyos, lalo na dito sa Lord of the Harvest, kung ang aking bang buhay ay nasa pamantayan ng Diyos. We're not the one setting the standard, it is God. Amen? Amen. At para makita natin ang katotohanan ito, bubuksan po natin ang ating mga Bible. At sabi po ng Biblia, tayo daw po ay kinakailangan sa buhay natin ito ay kinakailangan nagpupuri at sumasamba sa ating Panginoon. Katulad ng kaninang magandang pananambahan natin dito, we're worshiping the Lord. But you know what? There's a higher kind of worship. Sa buhay na ito, there's a higher kind of worship. At itong pag-uri ng worship na ito ay importante sapagkat hindi lahat kasi ng mga tao, praise God, merong higher kind of worship kasi hindi lahat ng mga tao marunong kumanta. Okay, kagaya nila si Sister Peaches. Okay, hindi rin lahat ng tao marunong tumugtog. So, if we think na that's the only way of worshiping the Lord, di maraming mga tao ang hindi makaka-worship na maganda sa Panginoon. Tama po ba? Okay? Ang sabi ng salita ng Diyos, there is a higher kind of worship. Kasi hindi naman lahat ng tao maganda ang boses. Sabi ko nga, mas marami pa nga yung sintonado, di po ba? Yung wala sa tono, yung wala sa nota. Ika nga. And sa totoo lang mga kapatid ko, praise God, sabi ko nga kanina, ang Biblia ay nagtuturo ng talagang tamang pagsamba sa ating Panginoon. At ito yung tamang katanggap-tanggap na pagsamba. Okay? At kinakailangan, sabi ko nga, since pinag-usapan natin ang pagsamba at saka buhay na naayon sa Panginoon, may kaugnayan po ito mga kapatid ko kung paano natin ipamumuhay ng medyo pakitanggal ng konti yung reverb ng konti para malakas. Okay? Makita po natin na ang ating buhay kasi hindi natin maalis yan kasi ang pananampalataya at saka ang pagsamba at saka yung buhay dito, kadugtong po yan. Alam niyo kung bakit? Kung bakit tayo nilalang ng Diyos at binigyan niya tayo ng buhay, we are meant to worship the Lord. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na meron akong sariling buhay at ngayong mananampalataya ka na, ito ipamumuhay ko sa sarili ko lang. Hindi. Sapagkat kung bakit tayo binigyan ng hininga ng Diyos, kasi ang purpose niya para sambahin natin siya. Wala na po iba. Amen. Okay? Ang masakit, maraming tao ang pinamumuhay ito para sa Kanya. Pero hindi para sa mga anak ng Diyos. Kapag ikaw ay nagsabing, ako'y anak ng Diyos, then ikaw ay dapat mamuhay para sa Kanya, para sa pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Kaya ngayon, buksan po natin ang ating mga Bible. Pinamagatan ko po ang aking mensahe, The Living Sacrifice Life. Gusto ko maintindihan natin ngayong hapon na ito, na ang buhay na meron tayo, ang hininga na meron tayo, ay dapat ipamuhay natin ang parang isang handog na buhay sa ating Panginoong Diyos. Okay? Ang buhay ko kaya ay isang handog na buhay sa Kanya. Sabi po ng Romans chapter 12, at ito po ang ating pagsasalu-saluhan ngayong hapon na ito. At medyo hinimay-himay ko po ito para mas lalo nating maunawaan sa ating mensahe ngayong hapon na ito. Ang patungkol sa payo ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano. Okay? Sa mga Roma, sa Book of Romans, sa mga Book of Rome. Sa people of Rome. Sabi po niya rito ay ganito, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice,
holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Let us all close our eyes and let's pray. Aming Diyos, ngayon pong hapon na ito, inihiling ko, Panginoon, na patuloy mong buksan ang aming mga puso, ang aming mga spirito, maunawaan namin, Panginoon, ang kagandahan ng iyong mga salita. Ang tunay, Panginoon, hindi lamang ito namin marinig at tumimo sa aming puso. Pagkos, Panginoon, ang mga kaliwanagang aming maunawaan, lalo na, O Diyos, sa pamantayan ng dapat naming ipamuhay bilang isang anak mo, ay aming, Panginoong, maganap sa buhay namin ito, Panginoon. Salamat po, at ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam po ninyo, what is life kung hindi din natin ito ipamumuhay sa Panginoon? And sayang naman kung nag-exert ka ng effort, ng energy, at yung atin palang ginagawa na mga effort na yan ay hindi rin pala umaabot sa pamantayan ng Diyos. Sayang, di po ba? Nakakapanginayang, amen po ba? Hindi ba kayo nanghihinayang doon? Kaya ako nanghihinayang. Kasi nasasayang yung ating laway. Mupuri tayo sa Panginoon. Nasasayang ating energy, nasasayang ating pamasahe, mupunta tayo sa church. Pero yun pa lang, lahat ng bagay na yon ay kulang at hindi umaabot sa pamantayan ng Panginoon. Sayang. Ngayon po mga kapatid ko, si Apostol Pablo po ay sumulat sa mga Kristiyano sa Roma para sabihin sa kanila na ang pamantayan ng Diyos ay ganito. At pinapaalam sa kanila na ang buhay daw na dapat natin ito dito sa mundong ito, sa mga Kristiyano, sabi niya gano'n, kinakailangan ipinamumuhay ito na wari bagang isang handog. Okay? Buksan po natin sa verse 1, yung itong ating pagtutuunan muna natin ng pansin. Sabi po ron, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable, which is your reasonable service. Reasonable service, sabi niya gano'n. Pagka sinabi pong reasonable service, ito po sa Greek, ang ibig po sabihin yun ay logic or logical. Ibig sabihin kung ito ay medyo pababawin pa natin sa wikang Tagalog, ang sabi dito ni Pablo, i-offer mo ang iyong buhay bilang haing handog na buhay sa Panginoon, sapagkat ito ang logical, kumbaga, ito ang pinakawais na paraan. Kung ikaw ay matalino, kung ikaw ay gumagamit ng isip, kung ikaw ay gumagamit ng kokote, sabi nga gano'n sa salitang Tagalog, okay? If you're using your common sense, ang isang taong gumagamit ng totoong utak o common sense sa buhay niyang ito, siya yung tao na mag-o-offer ng buhay niya sa Panginoon. At gagawin, hindi basta i-offer ang buhay niya sa Panginoon, sabi niya, she or he will live it as a living sacrifice. Like a sacrifice. Mamaya titingnan natin mabuti yan. Kaya lang, ang sinasabi rito kung bakit inumpisahan dito sa verse na ito, sapagkat malinaw na kung ikaw ay matalino, kung talagang ikaw ay gumagamit ng isip, ang sabi niya gano'n, this is the most logical thing that a Christian or even an unbeliever na lalapit sa Panginoon must do. It's the most logical. It's the most reasonable. Andiyan po ba kayo mga kapatid ko? Alam po ninyo, lately, narinig niyo siguro kung nagbabasa kayo ng dyaryo sa Pilipinas, ang buong Pilipinas po, halos yung buong Luzon ay nakalubog sa tubig. Okay? At alam po ninyo, many times pagka sila ay, yung mga tao doon na nalubog sa tubig, kapag sila po ay tinatanong, ano nangyari? Bakit kayo nandiyan? Ba't lumubog yung, bakit